So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, so si Sara Duterte po ngayon ay dumiretso po ng Netherlands. Okay? So, ngayon, alam nyo nakakatawa dito, alam naman po natin na si Sara Duterte po ay sangkot dun po sa patayan. At kung mababasa nga po natin yung statement nga po ng ICC, isa po dun po sa mga nakalagay po doon, na nakasulat nga po doon, kung bakit po inaresto si Duterte dahil po sa DDS, dahil po sa Lambada Boys. Di ba? So ngayon, sangkot po si Sara Duterte po doon base po kay Mato Bato at saka kay Las Cañas. Eh sino ba yung star witness po sa ICC? Si Mato Bato at saka si Las Cañas. So ano mangyayari doon kay Sara? Kung sakali man na matutuloy nga po yung kaso laban kay Sara, so pati rin po siya, baka hindi na rin po makauwi. So masaya na po tayo. So ngayon, ito hindi actually mga kababayan na tinatanggi po ni Sara Duterte na siya raw po yung pasimuno na tokhang. Pero nakailang content na po tayo dyan mga kababayan na ang tokhang po sa Davao nagsimula po 2013 dahil po kay Bato de la Rosa. So sino ba nag-appoint kay Bato de la Rosa? Si Sara. So, di ba? Ang totoo po niyan, kay Sara Duterte po talaga nagsimula ang tokhang. Di ba? Oh. So ngayon ito ito. So basahin natin to, no? Okay. So kahapon ito. VP Sara at Dubai Airport, di ba? Vice President Sara Duterte has arrived at Dubai Airport as part of a scheduled trip to Europe. Actually pinayagan siya ng presidente Kasi bago po umalis ang isang vice presidente, kailangan po nito magpaalam sa presidente. At pati rin po ata si Pulong kasama. So bago rin po umalis si Pulong, nagpaalam din po ito kay Martin Romualdez. Di ba? So continue natin Malacanang confirm that the office of the president granted Duterte Travel Authority on Monday night, permitting her to visit Germany, France, Belgium, and the Netherlands from March 11 to March 30. So, ang tagal. Di ba? Ang tagal. Wala ba ako? Ba't ganito? So, ang tagal mga kababayan. Ilang linggo to? Tatlong linggo. Oh. Duterte trip comes as her father, former President Duterte, was brought to the Hague in the Netherlands to face trial before the International Criminal Court ICC over charges crimes against humanity. Oh. So ngayon mga streetwise ito So ito nabalita ito nung nakarang araw din po Vice President Sara Duterte says she will focus first on how to bring her father, former President Rodrigo Duterte, back to the country as he faces trial at the International Criminal Court in The Hague, Netherlands. So ngayon, ang isa po sa mga plano po ni Sara Duterte, pabalikin po sa Pilipinas yung kanyang tatay. Di ba? Yung kanyang tatay. So ngayon, ang point natin dito mga streetwise, mukhang mahihirapan po sila dito. Tandaan po natin, na si Duterte po ay nahuli sa pamamagitan po ng international warrant. So hindi po uubra dito yung batas po ng Pilipinas. Hindi po uubra dito. Si Sara Duterte po tanga yan Tanga po yan. Isipin niyo nung na-interview siya nung nakaraang gabi. Sabi po ni Sara Duterte, ang ICC daw po ang pinaka natawa ako dun ang procedure daw po ng ICC pag hinuli daw po, kailangan daw pong i-detain daw sa Pilipinas. Ayun ang sabi niya. In the first place, mga kababayan, bakit nyo gagamitin yung korte ng ICC? Di ba wala na nga tayong jurisdiction doon? Di ba? Doon ako natawa Doon ako natawa sa kanila Ginagamit nila ngayon yung batas ng ICC, wala na nga jurisdiction. So ano bang ginamit kay Duterte? Interpol. Oh. So ang point dito mga kababayan, ang ilalaban po dito ni Sara Duterte, illegal daw po yung pag-aresto kay Digong. So good luck kung kaya mo.
Kung kaya mo. Tulad yan ng sinabi ko nga kanina, hindi na po uubra ang batas ng Pilipinas po sa Netherlands. Oh. So ngayon, to continue pa natin And actually, ito pa. Ito pala yun, no? Ito pala. Mukhang mahirapan po talaga sila dito kasi una-una sa lahat, na-turn over na nga po si Digong. So meron tayo dito, no? Ito, batas ito, no? Republic Act 9851. An act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide and other crimes against humanity, organizing jurisdiction, designating special courts, and for related purposes. Ito po, batas po ito na pinirmahan ni Gloria. Kahit po batas ng Pilipinas, mga kababayan, mayroon pong basihan para po huliin si Digong. So ito, makikita nyo ito sa bandang baba, sa jurisdiction. O sabi dito, at section 17. Hindi kasi, kaya ko ito kinokontent, importante po ito na malaman natin, at gusto ko rin pong pakita sa inyo, na malabo na pong makabalik si Duterte sa Pilipinas. Malabo na po siya makabalik. Hindi lang ako may sabi noon, sabi rin po ito ng batas, at saka ni Justice Carpio. Well, hindi ako naniniwala kay Justice Carpio palagi, pero maganda po siyang gawing source. So, tinan nyo ito Ito, batas ito na ginawa po ni Gloria. Pinirmahan ni Gloria, I mean. So, ito sa jurisdiction Jurisdiction, the state shall exercise jurisdiction over a person, whether military or civilian. So, pasok si Digong. Suspected or accused. Suspected or accused pa lang of crime defined and penalized in this act, regardless of where the crime committed. Regardless where the crime committed, sa labas man ng bansa o sa Pilipinas mismo. Diba? Provided any one of the following conditions. So, may mga conditions. So, mga kababayan, na nakalagay dito, sa bandang baba, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Kita nyo? Pasok, mga kababayan, si Digong dito. Ayan, Meron pong batas sa Pilipinas, mga ka-streetwise, na kapag ang isang international tribunal, na katulad nga po ng ICC, ay nakapag-conduct na nga po ng kaso or kahit investigation man, pwede po itong i-turnover. Meron po itong turnover. Pwede. May batas po tayo pinagbasihan dito. So, mahihirapan po talaga si Sara Duterte na pauwin si Digong kahit pa po gamitin ang batas po ng Pilipinas. Di ba? Tama, di ba? Swak sa banga, di ba? Pasok na pasok si Digong dito. Parang ito, parang tanga. Ako ba gagawa ba ako ng AI? Tanga ka rin eh. Basta DDoS po talaga tanga. Pwede mo namang research to eh. Punta kang Google. Kaysa manood ka ng porn, o kaya manood ka ng katangahan ni Duterte, meron namang internet. I-search mo, Republic Act number 9851. Ayan, Putang na, bobo. AI? Ako maglalabas ako ng AI? Di ba? Sobrang katangahan naman yan. Sobrang katangahan yan, mga kababayan. Kailan ako naglabas ng peking dokumento na AI? Alam nyo, gumagawa ng DDS. Di ba? Ano nangyari dun sa pulburon video ninyo? Ayun po, sobrang katangahan nun. AI po yun. Pero naniwala kayo dun. Gawain nyo kasi yan eh. Isipin ninyo tuwan-tuwa itong mga buwaka ng inang mga DDS na to, nung lumabas nga po yung pulburon video. Pati po ako, kinabahan po ako nun. Kasi baka nga naman kasi totoo. Baka kasi totoo. Walang yan, nakita ko yung pulburon video, kahit po hindi po marunong sa computer, makikita pong peke. Ayun po ang totoong AI. Bobo. Bobo talaga, basta DDS talaga bobo. Ay, Diyos ko. Ako maglalabas ako ng peking AI. So, sino niloko ko? Sarili ko. Pati mga viewer ko.
Sabi ko nga sa inyo eh, kapag ako naglabas ako ng peking ebidensya dito, o layasan niyo ako. Kasi po, kayo po niloloko ko noon. Tanga ang puta, tanga. Ay, wisit ang putang inang to, no? O yan na, so ngayon malinaw. Swak na swak po sa banga si Digong. Kahit po na gamitin ng kampo po ni Sara Duterte, ang batas ng Pilipinas, meron pong basihan ng pag-aresto kay Digong. Di ba? So good news to. Good news talaga to. So ngayon ito, alam niyo ito malupit eh. Tingnan niyo to ha. Sabi ni Duterte, ito. Nagano yung laptop ko eh. Duterte says his arrest may lead to Sara presidency. Umaasa pa po talaga yung matanda. Umaasa pa rin po daw po yung matanda na si Digong na yung pag-aresto nga raw po sa kanya ay pwede daw po mag-lead para po na maging presidente nga po si Sara. Di ba? Actually, may video dito ha. Tingnan nyo, panoorin nyo to. Visit nga to eh. Tingnan nyo ha. Ito. Panoorin nyo to. So what will happen? Alam naman nila. So, ito po yung video mga kababayan bago po arestuin si Digong. So sabi nga po ni Duterte dito, di ba? Pag daw po naging presidente si Sara, lalabas din daw po siya. So ibig sabihin nun mga kababayan, ang pinaka-motivation ni Sara para maging presidente is maghigante at palabasin nga po si Digong. Di ba? Ang possibility niya na it's just near a matter of months actually. Kung manalo si Inday pagka-presidente, saan ito pulutin itong mga to? Di ba? Kung manalo daw po si Inday sa pagka-presidente, ang problema kasi tanga kayo. Hindi nyo pinatakbo. Confirmation of charges na yan. Maliban makapag-apela sila sa pre-trial chamber na tama naman, pwedeng ground ng apela ang validity at tamang serving ng warrant. Di ba? Di tama naman yung pag-serve ng warrant sa tingin ko eh. Tingin ko lang ha. Tingnan nyo ha. Sabi ni Digong ha. Hindi pagka-presidente, saan ito pulutin itong mga possibility niya na it's just near a matter of months actually. Kung manalo si Inday pagka-presidente, saan ito pulutin itong mga to? Ubos ito. Mananalo pala si Inday eh. Hayari kayo. Yeah, and actually mga kababayan, ito itong ICC trial medyo matagal ito. Tingin ko kasi yung investigation pala inabot ng ilang ng ilang taon, di ba? So sabihin na nga natin na si Inday maging presidente at tuloy-tuloy pa rin po yung hearing sa ICC. Hindi pa rin po siya makakauwi. Ang magpapauwi na po kay Duterte sa Pilipinas, ICC mismo. Kahit po presidente ng kahit sinong bansa, wala po magagawa para pauwiin si Digong. And actually, parang grave threat na nga ito, no? Diyan kasi po sila magaling eh. Parang grave threat na nga ito, no? So pag nanalo si Inday, babalikan ninyo. Ayun ba ibig sabihin? Especially si General Torre. Presidente, saan ito pulutin itong mga to? Ubos ito. Kaya kailangan si Torre, trabaho mo nila yan. Kailangan pigilan na hindi lang pigilan si Inday. Tatakbo ng presidente yan. Lalo na ngayon, nag-generate tuloy ng simpatiya. Mag-aapela pa pala sila. Matagal nga ito. The more na mag-aapela sila, mas lalong tatagal. Di ba? Oo nga pala, no? Agree. Putang inang. Mag-plus yan. Pag ilang man sila, ibang presidente na naman, saan ito pupulutin itong mga to? Wala pala kayo. Wala pala kayo eh. Kapag iba naging presidente, saan daw kayo pupulutin? Hinuli ka na nga, mayabang ka pa rin. Nagtatrabaho lang ito. Happen to be.
Torre, no? Si Torre parang wala lang eh. No? Ako, naiintindihan ko. Sino pong inaako Kaya, sinabi ko, this madness has to end. Opo. Sino kasama Ang, niyo dyan, ma'am? Hindi pa sinasabi. ano lang kasi is, ang procedure kasi, let me be very frank with you. When you are placed under arrest, you have to submit to the person in authority making the arrest. Then, when you are already arrested and maybe detained, then you have to start the machinery of justice role. You go to the Supreme Court. Wala Supreme Court. Supreme Court. Wala. Di ba? Ngayon mga kababayan, ano nangyari sa Supreme Court? Ano nangyari sa Supreme Court? Di ba nung hinuli si Duterte, nag-file ng TRO, temporary restraining order si Bato. Ano nangyari? Wala. Basura, binasura, hindi pinaboran. Wala, kahit Supreme Court wala, hindi pa mabor sa inyo. Tandaan nyo merong court decision po noong 2021. Di ba? Hindi na nga ginamit ni PBBM yun eh. Yung Supreme Court decision eh. Di ba? So, by the way, no? So, ngayon mga babayan, itong point dito. Teka lang ito. Ano ba yun? Yan. So, ngayon mga kababayan, no? Ngayon, ang pinagkakalat ngayon ng mga DDS, sabi dito, after arrest of Duterte, Patriarch, VP Sara expects she's next target of ICC. Di ba? Ay, teka. Pakita ko pala muna. Ito pala yun. Ito. Saan na ba yun? Yan. Ito pala. Sorry. Ayan. So, sabi ni Sara, siya na raw po ang susunod. Well, sana nga mangyari yun. Tandaan natin mga kababayan, no? Na si Sara po, sinasangkot din po ni Mato-Bato at saka ni Las Cañas sa patayan. Di ba? Mukhang kasama po siya. Tandaan natin tinanggap po ng ICC yung statement nga po ni Mato-Bato at saka ni Las Cañas. So, posible nga ba yung madawit si Sara? Ang problema ni Sara mga kababayan, wala po siyang lulusutan. Mapa-ICC man o sa Pilipinas, wala po siyang lusot. Mamili ka na lang, Sara, kung saan ka makukulong. ICC ba o sa Pilipinas? Pili ka na lang. Kasi tandaan nyo mga kababayan, no? This year din po, no? Medyo matagal pa naman mangyari. 3 months pa ata. Pero this year, mga kababayan, magsisimula na rin po yung impeachment trial ni Sara. Diba? So, tinan nyo to, tinan nyo to. Ito. Yung kay Sammy Uy. Dito pala mga ka-streetwise, corner na po si Sara. Mamili ka nilang Sara kung saan ka makukulong. Sa Dahig ba o sa Pilipinas? Kasi mga ka-streetwise, no, isa po sa kasama po sa article of impeachment. 'Di ba? Yung pagbigay nga daw po di umano ni Sammy Uy ng pera sa pamilya Duterte. Hindi, ito baka mamaya may mga DDS na naman dyan na magagalit. Ito, nasasabi lang po tayo ng base sa mga reference. Una sa lahat mga ka-streetwise, no, sabi nga po ni Mato-Bato at ni Las Cañas, sangkot si Sara Duterte sa patayan. At tinanggap po ng ICC yung statement nga po ni Las Cañas at ni Mato-Bato. So next na nga po si Sara Duterte sa ICC. Ngayon, kung si Sara Duterte naman po ay mag-stay sa Pilipinas, may kaso pa po siyang isa. Actually, pito ito. At ang isa po sa pinakamabigat, ito. Yung bank accounts, mga kababayan. 2.4 billion pesos po ang pumasok sa mga bank accounts ng mga Duterte. So paano yung pagtatanggol ito? Ayan, no? Kanino nakapangalan? Sara Duterte, Rodrigo Duterte. Sara Duterte, Rodrigo Duterte. Ilang bank accounts yan? 41. 71 pala. 71. Yan, no? 71 bank accounts. Hindi. Tama ba? Tama.
O 71 bank accounts, mga kababayan. At ito po ay tumanggap po sila ng 24 billion pesos. Ay na malinaw oh. Ngayon, sasagutin po ito ni Sara sa korte po ng impeachment. So ngayon, paano na? Paano na? Paano nyo sasagutin ito? Takero, basa ang comment. Nakakatuwa yung chat ni Mr. Disinformation TV. O gawa-gawa na naman. Hindi O ayan na naman Ayan ang problema sa inyo eh. Alam nyo kayo mga bobong mga DDS. Hindi ko po alam no. Una sa lahat, hindi pa po ito nasasagot ni Sara. Hindi pa po ito nasasagot ni Sara. At ito po ay masasagot. Bobo naman ni Mr. Information. Bobo naman nito. Ngayon, hindi po ito Ngayon po, sasagutin ito ni Sara sa impeachment court. So, paano ito sasagutin? O, takero, dito sa Germany, may bank account si Sara. O, di ba? So, ngayon, mga kababayan, ang point natin dito, ito ang point natin dito eh. Kapag nagkaroon po ng impeachment trial, bubuksan po yung salin ng mga Duterte. Bubuksan po yung mga bank accounts po na yan. Kasi po, hindi po gumagana yung bank secrecy law sa impeachment court. Di ba? O ngayon, sasagutin ni Sara ito. Oh. So wala kang lusot dito. Mapa Netherlands man o mapa Pilipinas, sabit ka dito, Sara. So, alam niyo mga kababayan, no? Ayan po pinakaayo ko no, na yung mapunta sa kalagayan ng mga Duterte ngayon. Ito po yung example ng na nagpakasaya kayo sa kapangyarihan ninyo, umabuso kayo sa kapangyarihan ninyo. Ngayon sinisingil po kayo ng tadhana, harapin niyo na lang ito. Huwag po kayo magpapakaawa. Huwag kayo magpapaawa. Ginawa niyo yan eh. Nagpakasasa kayo eh. Oh. O, di ba? So yan mga kababayan, so dyan po sa team replay, no? So ano nga po masabi nyo nga po dito? Sasabi nga po ni Digong na si Sara daw po ang next president. At sinasabi niya nga daw po na babalikan niya raw po lahat daw po ng mga pulis na nanghuli sa kanya. Kayo ba naniniwala ba kayo na makakabalik pa siya? Oh. Yan na, so pa-comment lang po sa baba, binabasa ko po lahat yan. Andyan po sa team replay, syempre pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalubisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan, next topic po tayo, no? Next topic po tayo.